Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nabuking na nga kung sino nga ang pumirma sa impeachment nga ni BP Inday Sara. Dahil nga ayon sa puting ahas ay talagang binayaran nga ang mga pumirma dito ng limpa-limpa na milyon. Nang sa ganoon ay pumirma sila. Ngayon nga ay nabuking na itong si Satanas at Kuting ng Norte na ito dahil sila mismo ang may pakana sa impeachment nga ni BP Inday Sara. Ngunit nagbabala ang taong bayan na kung matutuloy ang impeachment ni BP Inday Sara ay magkakagulo nga sa bansang Pilipinas dahil hindi nga sila papayag sa ganitong klase na ginagawa ng mga korap na mga opisyales dahil gusto lamang nilang maghari-harian sa bansa natin at gusto nilang maging korap lahat ng mga opisyales ng bansa nang sa ganoon ay panghawakan nila ang bansang Pilipinas. Ngayon nga ay maraming netizen ang malma dahil nga sa impeachment ni BP Inday Sara ay hindi nga nila ito matatanggap at nagbigay pa nga ng babala ang mga netizen na kung magkakatuluyan at matutuluyan nga ang impeachment ni BP Inday Sara ay magkakagulo nga sa bansa natin. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na nga tama ang ginagawa ng kampo ni Kuting ng Norte at Satanas na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. In-expose ko sa inyo. Okay? November 18, 2023, ang title ay O-Plan, Eliminate the Enemies. Hindi ko na ito babasahin lahat. So, see that? Puting ahas, Saturday, Sunday, November 18. Alright? Saturday, November 18. So ngayon, mga kababayan, okay, ito ang pinag-usapan dito sa ating sa ating expose. Ang sabi, pinapatupad ng Malacanang ang O-Plan, Eliminate the Enemies, kung saan ang pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sila sa pwesto. Ang pamilya Marcos, 2022 to 2028 si Ngagva, si Tambaluslos naman 2028 to 2034 at si Charis Marcos ay nakalagay dito 2034 to 2040. So dito pinaliwanag sa atin ng ating putingas from Malacanang na mismo narinig niya ang usapan sa plano ni Satanas, ni Bangag at ni Tambaluslos. Ang sabi, ang sequence of events nila ay ganito. Gibain si Vice President Inday Sara, gamitin ang confidential funds issue. Tapos sabi nga dito, subalit ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari bigyan siya ng pondo para pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Ngagva at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan ng daan ang request. So malinaw na ang source of funding ay Office of the President na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon na umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Kuting. Kuting panganak dito, Kuting na bilang Pangulo ay siya rin ang number 1 enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Kuting o si Bangag dapat ang managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president.
maliban na lamang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag. Pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito pong binabasa ko sa inyo Saturday, November 18 of 2023. Ano-ano ang mga gagawin nila? Patahimikin nakalagay dito, si Tatay Digong. Gagamitin ni Kuting at Tambaluslos si Bonjing Remulla para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay genocide na naganap or war on D na naganap noong panahon ni PRRD. Di ba nagkatotoo lahat to? Bunsod ng war on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Liza at Tambaluslos administration. Pero hindi tumahimik ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa halip ay nagkaroon ng mga hakbang ng maisog. At itutuloy ko lang, bahagi ng playbook ni Ngagva, Ahas at Tamba ay ang paglaya ni De Lima upang gamitin bilang tagausig ni Digong, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsong nakikipag-ugnayan kay Kuting sa Malacanang at gagawing advisor pa nga to the President or Special Envoy. Alright? So ito, hindi siya ginawang Special Envoy na official na may dokumento. Kasi hindi naman natin narinig sa mainstream media, pero wala po itong pinagkaiba kay Michael Ma na ginawang Special Envoy to China, nagka-function as Special Envoy, wala rin dokumento. So I think ito yung nangyayari diyan kay Trillanes dahil kitang-kita nyo naman. Bahagi rin si Franz Castro ng kanilang team na wawasak at sisikil kay Duterte sa pamamagitan ng isinampang kaso laban dito. Lahat po ito, ang binabasa ko sa inyo ay November 18, 2023. Ito ang isa sa mga pinasabog o inexpose ko sa inyo. Alright, ano ba dito? Bukod sa ikinaso tungkol sa, ito, wag na ito basahin. Then, ano pang gagawin nila? Extradition ni Quiboloy. Okay? Ipapadismiss ni Bonjing Remulla ang kaso ni Quiboloy na nakafile sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan na ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to primacy of the Philippines jurisdiction over persons residing or sojourning with who is accused of having committed a crime. Hindi nga na-extradite si Pastor Quiboloy, pero tignan nyo naman ang ginawa sa KOJC. Closure of SMNI. Ito ang mga binanggit sa atin ng Puting Ahas. Martial law na ngayon pa lang. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaluslos administration sa lahat ng media outfit na magiging critical o babatikos sa kanila. No wonder ang mga media ngayon ay talawan. Tumahimik sila sa kababatikos na bangag, tawatan, magnanakaw ang Marcos family. Look at Rappler. Magkakakampi na ang mga hegemonyong dilawan laban sa mga Duterte at magkakampi na ang mga bangag. So lahat po ito ay nagkatotoo. Pinakahuli dito, Maharlika at vloggers. Ito yung nangyayari ngayon. Kailangan ko kasing ibalik sa inyo. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alokin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero 1 target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Sinabi ko na sa inyo na may nag-offer sa akin December
of 2022 pa lang. Name your price. 'Di ba? Pero hindi ko, 3 tao yon. Okay? Hindi ako pumayag na magpabayad sa mga buwakan ng inang ito. Kaya patuloy pa rin po tayo nagsasalta. Kaya ang naging ending, dahil hindi ako pumayag na magpabayad sa kanila, 4 cases, proxy cases, ang final ng tatlong nitong Liza Tanas, Bangag, Tambaloslos, gamit ang kanilang mga proxy cases, ang kanilang mga tao para i-intimidate ako, para matakot ako, para nga naman wala nang maingay sa social media na nagsasabi na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, na si Liza Tanas ay kidnapper, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, ang Marcos Araneta Tambaloslos ay sangkot sa kidnapping, smuggling, lalo na si Liza Tanas. Si Liza Tanas at si Bangag ay mismo inappoint ang isang smuggler. Kaya hindi ako pumayag. Kaya ito ang aking ano tawag dito? Ang aking kapalaran. So sabi dito sa ating expose, hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya, sa akin o dili kaya, magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Tanggap at aminado nila Kuting na siya ang #1 media assassin. At kung hindi makokontrol ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay. Now, ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Okay? Dito sa dulo, removal of Sara Romualdez is new VP. Sinabi ko sa inyo yan, tatanggalin si Inday Sara para si Tambaloslos ang maging new Vice President. Ang sabi dito, from Puting Ahas, that message, okay, nakita nyo yan? Nakita nyo Saturday, November 18. Yan, mga nakasulat yung mga vloggers. Okay? Through impeachment, ayan, sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. Okay? Or senators. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines, and the Filipino people are doomed. Okay? Nagkamali ba ang ating Puting Ahas, ang ating informer, nung sinabi niya yan na tatanggalin ng bangag na administrasyon si Inday Sara? Hindi. And now, today, ay tuluyan ng pumirma at binoto ng mga tiwaling kongresista para maisulong nila ang impeachment kay Inday Sara. So according to our source, mga kababayan, ay nagkabayaran, okay, sa mga tiwaling kongresista 100 to 150 million sa perma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara o ma-impeach siya nga diyan sa House of Representatives at para na-forward na nila, di ba? Papunta sa Senado, di ba? So pinirmahan nila ang articles of impeachment, then i-forward na nga sa kanilang dito sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil itong ginagawa nila, lalong ginagalit ni Liza Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag, ang taong bayan, dahil kung matatandaan ninyo na sinabi ni Bangag ang kanyang statement diyan sa pagsulong o gustong pag-impeach kay Inday Sara, ay unimportant daw si Sara at ayaw daw niya ng ganon-ganon. Pero ang namuno, ayaw niya nang ma-impeach si Sara, pero ang totoo, sila ang nagplano. Ang bangag na administrasyon na ito. Mga kababayan, itong nangyayari ngayon ay planado nila this 2023 pa lang. Maybe even pag-upo ba during the campaign period pa lang. Kaya nga tayo nabudol eh. Mga kababayan, okay, tignan ko lang to .
So dahil nagkaroon ng mahigit 200 na pirma at ayon sa ating puting ahas, may mga tumanggap ng 100 million to 150 million pesos kapalit ng pirma. Samantala, habang nagkakaproblema tayo sa food shortage, sa kahirapan ng bayan, kahirapan ng Pilipino, kaliwat ka ng krimen, mas inuna nilang magbayad sa mga buwaka ng inang kongresista gamit ang pera ng bayan. Dahil nga naghain na nga sila, o naghain o napirmahan na itong impeachment na to at nakakuha na nga sila ng boto na kailangan nila, which supposedly dapat ay 1/3 ng bilang ng mga kongresista. So ngayon, mga palangga, ano ba ang grounds ng impeachment? Si Sara ba talaga ay ka-impeach? Okay, tingnan natin. Base dito sa batas na ito yung grounds of impeachment sa isang presidente o vice president para siya ay tuluyang ma-remove mo sa pwesto, dapat may mga ganitong klasing grounds. Paglabag sa ligang batas. Anong nilabag ni Sara? Meron bang nilabag si Sara nung kanyang tinanggap ang 125 million na confidential funds na never ever pang napatunayan na yun ay ginasta niya o ninakaw niya? Okay? Pero si Marcos Jr. ang unang lumabag sa batas noong pa lang noon pa lang ng eleksyon. Dahil ayon sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa opisyal ng Smartmatic para dayain ang halalan. Sumulat po si Attorney Glenn Chong noong September of 2023 sa House of Representatives dyan sa Jutang Ginines na Garin at iba pa na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Tanas, ang bangag na administrasyon, ay nakipagsabuatan sa Smartmatic para maipanalo si bangag o madagdagan ang kanyang boto. So, dininig ba ng mga kongresista o mga kawatan? Hindi. Kasi wala silang pakialam kung ang lumalabag ng batas ay kaalyado nila. Never na sumagot ang mga buwaka ng inang kongresista o tongresista sa sulat ni Attorney Glenn Chong na sana ito ay malaking issue o ang at stake dito ang taong bayan. Kasi nandaya sa eleksyon ni isa ni Haniho, walang sumagot. So kung meron mang impeachable grounds, mga palangga, hindi si Sara kundi si Bangag. Number 2, ano ang nilabag na batas ni Bangag? Ang pagiging addictus benedictus. Kung ang isang simpleng mamamayan, isang simpleng tambay, nagdurog-durog ka dyan, nagsingot-singot ka. Pag nakita ka ng polis, dampot ka kaagad. Pero si Marcos Jr., alam ng mga cabinet secretaries niya, alam ng mga buwaka ng ina na mismo sa Malacanang ay tumitira siya, sumisingot siya, nag-a-addict siya. At yan ay authenticated, pulboronic, addictus benedictus si Marcos Jr. dito sa Amerika. Yan ay impeachable dahil ang presidente ninyo wala sa tamang pag-iisip dahil laging high. Kaya siya ay ngumingiwi. So si Sara ba ay may isyong nandaya sa eleksyon? Wala. 32 million ang bumoto sa kanya at maybe more than that pa ang kanyang supporters. At hindi magwawagi, tandaan nyo to, hindi magwawagi ang mga buwaka ng inang binayaran na 100 to 150 million pesos. Okay?
ngayong araw dahil ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Actually, bago ko ituloy, okay? Pinost natin to sa ating Facebook kanina. Okay, tignan natin. Okay? Ano na to? 2.9 shares na pala ito. Naligo lang ako, 2.9 shares na. Ano ang sabi? Message from Puting Ahas. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones, at nagkakatukot, nagkatakutan, o naggaguhan, o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinu-coerce o pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa Puting Ahas. At itong si JJ Suarez daw sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At ayon sa ating Puting Ahas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag administration. Balik tayo sa impeachable ground, di ba? Para ma-impeach o magkaroon ng ground para isulong itong impeachment na ito, dapat ay nagtaksil ka sa bayan. Nawala ng tiwala sa iyo ang taong bayan dahil isa kang traidor. Sino ang nagtaksil sa taong bayan? Si Marcos Jr. at si Tambaloslos. Pero tutok tayo kay Bangag. Si Bangag ay ipinagkanulo ang former President Rodrigo Roa Duterte nung pinapasok niya ang mga ICC officials. Inulat natin yan sa inyo, in-expose natin sa inyo sometime in October, November last year. Na pinapasok nila dito sa Pilipinas at binigyan ng VIP accommodation. Then, ano nangyari dyan? May mga chaperon, may mga assistant na shopping and everything, mga kababayan, para itong mga ICC na to maghanap ng mga pwedeng makausap na tao para makipagsabwatan na si Duterte ay naglabag sa international law. Which is bakit pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Bangag. Hindi na po tayo miyembro ng ICC, pero pinapasok pa rin nila at the expense of Filipino people. Sino ngayon nagtaksil sa bayan? Si Sara o si Bangag? You talk about pagtataksil at nawala ng tiwala ang taong bayan. Nung binudol ni Bangag Jr., pinangakuan kayo na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na hanggang ngayon hindi nangyari. Yan ang pagsisinungaling. Yan ang pagtataksil sa bayan, kaya wala ng tiwala ang bayan sa bangag na gobyernong ito. Yung sinabi ni Marcos Jr. na kaya siya umiikot sa iba't ibang bansa, nag-travel galore siya para makapag-imbita ng mga foreign investors. Ano ang nangyari? May pumunta ba na mga foreign investors sa atin na nag-build ng mga pasilidad o mga negosyo? Wala. Takot ang mga foreign investors pumunta sa Pilipinas dahil ang crime, ang gurguran, mga bata, mga estudyante, mga lolo't lola ninyo ay ginugurgur at chinutsuk-tsak pa ng mga addictus benedictus.
Yan ang pagtataksil sa bayan. Ano pa ang pagtataksil ni Bangag kung bakit nawala ng tiwala ang taong bayan? Yung sinabi sa inyo last year, ni pinagyabang niya na may 5,500 flood control project na gumastos ng I believe umabot sa 1.3 billion a day. Okay? So more than trillion pesos, I think, pag sinuma mo. Ano nangyari? Doon sa hearing, mga palangga, sa congressional hearing, inamin, I think Senate, inamin mismo ng DPWH na there's no such thing as 5,500 control. Ay, 5,500 flood control. If you talk about 125 million na ibinibintang kay Sara na kanyang nilustay na hindi naman. Kung itong mga buwaka ng inang politiko na ito, mga tongresista, mga kawatan, ay concerned sa bayan, dahil ang usapin dito kay Inday Sara, kay Vice President Sara, ay yung 125 million na pinagbibintangan na ito ay kanyang ginastos. Bakit tahimik ang mga buwaka ng inang ito sa 1.3 billion a day na nilustay ng buwaka ng inang Marcos administration sa pakikipagsabuatan ng mga tiwali sa DPWH? Mga kababayan, ibig sabihin, wala silang pakialam sa Pilipino. Wala naman talaga silang concern sa 125 million na ninakaw daw o pagbibintang na pagnanakaw. Kasi kung ikaw ay kongresista o politiko o ikaw ay public official, di ba? Na may concern ka sa mamamayan dahil yan ang iyong mandato to serve the people and to serve the country. Bakit ni isa diyan sa buwaka ng inang House of Representatives na kontrolado ng mga bangag ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, walang nagbukas o nagreklamo na ninakaw nila ang 1.3 billion a day na flood control? Kaya hanggang ngayon po, kayo ay hindi pa yata kayo nakaahon sa baha. Binigyan lang kayo ni Bangag ng 2 kutsarang pako, kalahating yero, 2 plywood, nagpa-photo op, then okay na. So sino ang mayroong napakaraming impeachable grounds? Si Lisa Tanas, si Bangag. You talk about what? Pagtataksil o pang-aabuso sa bayan, pagnanakaw. Dahil ang korupsyon ay kasama dyan. Nung in-appoint ni Marcos Jr., si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler noon dyan sa Committee on Ways and Means, na pinumunuan ng mag-amang Swansing, na pinatigil nila ang hearing na yan dahil sa utos ni Lisa Tanas. At yan po ay dokumentado. Yan ay impeachable dahil nakasalalay ang seguridad